Kaya mo bang mahalin ang iyong kaaway? Kristiyano ka man o hindi, may isang bagay sa mga turo ni Jesus na nararapat lang na pagnilayan natin, ang kanyang paghihimok na mahalin ang ating mga kaaway. Mahirap nga sundin ang mahalin ang iyong kapwa, ang mahalin pa kaya ang kaaway, di ba? Isang napakalaking hamon yan. Hindi lang naman si Jesus ang may sabi niyan. Sinabi rin niya ni Buddha, ni Gandhi. Ibig sabihin na universal problem yan nating mga tao. May isang tao ba sa iyong buhay na kinasusuklaman mo? May isang tao bang nang-iinis sa'yo? Proud ka ba sa sarili mo na may galit kang kinimkim? Masaya ka ba na may galit dyan sa loob mo? Aaminin ko, hindi madaling mahalin ang ating mga kaaway. Pero bakit kailangan natin silang mahalin? Dahil mas magiging masaya tayo. Kung may galit ka o hinanakit sa loob mo, kahit na hindi mo ito iniisip sa lahat ng oras, may mga pagkakataon na ito ay umaapaw at ang galit mo na yan ang nagpapalungkot sa'yo. Ito ay mapanira. Sa loob, kinakain ka nito araw-araw. At sa panlabas, maaaring makagawa ka ng mga mapanirang bagay sa iba. Dahil sa galit na kinimkim mo, maapektuhan rin ang mga tao sa paligid mo. Lalo na ang mga mahal mo sa buhay. Ang pag-alis ng galit na ito sa loob mo ay makakapagpagaan ng loob mo. Mas magiging masaya ka. Number 1, tanggalin mo na ang iyong galit. Kapag naiisip mo ang iyong kaaway, alam ko ang iyong nararamdaman. Ayaw mo siyang mahalin. O kaya patawarin. Sa halip na hayaan mong madaig ka ng negatibong damdaming ito, unahan mo na. Tanggalin mo na yung galit sa loob mo. Be aware of your feelings. Huminga ka nga ng malalim at mag-isip ka ng mabuti. Kaya mo bang tanggalin ang galit mo? Malamang sasabihin mo, mahirap mahalin ang kaaway, lalo na kung pinatay niya ang mahal ko sa buhay. Alam ko naman kung gaano kabigat yung galit mo. Pero ang punto ko lang naman, yan kasing galit mo ang kakain sa kabutihan mo. Kung nakuha mo na ang hustisya, sana'y makapagpatawad ka na rin. Ang nagawa nila sa'yo ay tapos na. Magagalit ka man o hindi, tapos na yon. Mahirap kasing tanggalin ang galit kung hindi mo pinag-iisipan ng mabuti ang kilos mo. Ang pagkimkim ng galit ay makasasama sa kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, mas malaki ang tsansa ng isa na magkaroon ng high blood pressure, sakit sa puso, depresyon, kapag hindi nakukontrol ang galit. May koneksyon din ang galit sa insomnia, pagkabalisa, at stroke. Kapag hinayaang tumagal ang galit, para itong sakit na nakapipinsala sa loob ng katawan mo. Halimbawa, pwede kang maging mapaghinala o mapamintas. Dahil dyan, mahirap kang pakisamahan at pwede itong makasira sa pagsasama ninyong magkakaibigan. Kaya ganito ang sabi ng Biblia sa Awit 37:8. Alisin mo ang galit at huwag ka nang magngalit. Huwag kang mayamot at gumawa ng masama. Number 2, magpakita ka ng empatya. Ngayong tinanggal mo na ang iyong galit, put yourself in their shoes. Ang tao bang gumawa ng masama ay masama ba talaga deep inside? Baka may pinagdadaanan sila. May nararamdaman din naman sila pagkatapos nilang magawa yon. Kailangan gamitin mo ang iyong imahinasyon. Ngunit subukan mong isipin ang tunay niyang pagkatao, hindi lamang isang taong gumawa ng masama o mali. Lahat naman ng tao ay nagsisikap na gumawa ng mabubuting bagay, di ba? Ngunit tayo rin naman ay magkakamali. Dahil may iba't iba tayong pananaw. Seeing the situation from the other person's perspective is very difficult, but very important. Kung magpo-focus tayo sa pagkakaiba ng mga tao sa atin, baka maisip natin na may mali sa kanila. Kaya ituturing natin silang mas mababa sa atin. Kapag nangyari yan, mahihirapan tayong magpakita ng empatya. Ang empatya ay ang kakayahang ilagay ang sarili natin sa sitwasyon ng iba at mararamdaman ang nararamdaman niya. Bakit mahalagang magpakita ng empatya? Kapag nakikiempatya tayo sa isang tao, nakikita natin ang pagkakatulad natin sa kanya. Nalalaman natin na posibleng magkatulad tayo ng mga nararamdaman at reaksyon. Dahil sa empatya, nakikita natin na ang lahat ng tao, anuman ang pinagmula nila, ay mga kapamilya natin. Kung magpo-focus tayo sa pagkakatulad nila sa atin, malamang na hindi natin sila huhusgahan. Number 3, intindihin mo ang sitwasyon. Ngayong nagpakita ka na ng empatya sa kaaway mo, kailangan mong intindihin kung bakit nagawa nila yon sa'yo. And care about them.
Ang di makasariling pagmamalasakit sa iba ay bihira na sa ngayon. Kaya kung intindihin mo lang ang sitwasyon, doon mo maipapakita na may natitira ka pang pagmamahal sa kapwa mo. Basahin natin ang Mateo 5:44. Pero sinasabi ko sa inyo, patuloy na mahalin ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Mababasa din natin sa Kawikaan 25:21, kung nagugutom ang kaaway mo, bigyan mo siya ng tinapay. Kung nauuhaw siya, bigyan mo siya ng tubig. Alam kong mahirap yang gawin. Ako nga, napakatagal kong napatawad ang mga nang down sa akin. Pero kapag nagkatulungan ang magkaaway, baka maging magkaibigan sila. Bilang mga Kristiyano, kahit hindi ka man Kristiyano, kapag nagpapakita tayo ng pag-ibig, napapalambot natin ang puso ng marami sa mga kaaway natin. Number 4, tanggapin mo ang nangyari. Sa halip na labanan kung ano ang nangyari, o labanan kung sino man ang nakasakit sa'yo, tanggapin mo na lang ang nagawa nilang mali. Huwag mong pilitin na magbago ang taong yun. Huwag mong pilitin na gumawa sila ng kabutihan. Dahil sila lang naman ang makakapagdesisyon yan. Tanggapin mo ang nangyari bilang bahagi ng buhay. Tanggapin mo na ang nakaraan ay hindi mo na mababago. Tanggapin mo na ang taong yun ay may sariling desisyon sa buhay. Kasi totoo naman, may kanya-kanya tayong pag-iisip. Alam kong mahirap tanggapin ito. Pero kung hindi natin kakayanin, ibig sabihin, hindi rin tayo marunong magmahal. Number 5, patawarin mo na siya. Sabi ko nga kanina sa number 4, tanggapin mo na ang nangyari at magpatawad ka. Isa ito sa pinakamahirap gawin, pero kinakailangang gawin. Ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagpapalampas ng kasalanan, hindi pagtatanim ng galit o sama ng loob, at hindi pag-iisip na makapaghiganti. Hindi naman ibig sabihin na kinukonsinti natin sila o minamaliit natin ang pagkakamali nila o nagbubulag-bulagan tayo. Sa halip, ang pagpapatawad ay isang pasya na pinag-isipang mabuti para mapanatili ang kapayapaan at magandang kaugnayan sa iba. Maunawain din ang taong nagpapatawad dahil alam niya na ang lahat ay nagkakamali o nagkakasala sa salita at gawa. Makikita yan sa sinasabi ng Biblia sa Colosas 3:13. Patuloy ninyong pagtiisan ng isa't isa at lubusang patawarin ang isa't isa kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapwa. Kung paanong lubusan kayong pinatawad ng Diyos, dapat na ganoon din ang gawin ninyo. Patawarin mo rin ang iyong sarili. Posibleng ang pagpapatawad sa sarili ang pinakamahirap gawin. Pero ito ang pinakamahalaga sa kalusugan, sa mental at pisikal. Hindi lang naman ang ibang nagkakamali, pati ikaw. Kaya huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng tama. Sa halip, dapat mong tanggapin na ang lahat ng tao ay nagkakamali. Matuto ka sa iyong pagkakamali para maiwasan mong maulit yon. Maging matiisin sa sarili. Hindi naman agad mawawala ang iyong kahinaan at di magagandang nakaugalian. Makipagkaibigan ka sa mga taong nakapagpapasigla, positibo at mabait pero hindi ka kinukonsente. Kapag nasaktan mo ang iba, aminin mo yon at humingi ka agad ng tawad. Kapag nakipagpayapaan ka, mapapanatag ang loob mo. Number 6, mag-focus ka sa kabutihan ng tao. Ang taong nagkamali, hindi naman palagi na lang siyang nagkakamali. May wasto rin naman siyang nagawa. Kapag nakapagpatawad ka na at nabitawan mo na ang sama ng iyong loob, neutral na makikita mo sa tao. Ibig sabihin, hindi ka na one-sided tumingin. Because every person does have a good side. Wala namang tao ang ipinanganak na masama. If someone appears to be so, there's been a lot in his life that made him what he is today. Lilinawin ko lang, hindi ko ginajustify ang kasamaan ng mga tao. But there's nothing that is not driven by a motive. Everyone has a story to tell. But unfortunately, a few ears are willing to hear. Nakapanood ka na ba ng Beauty and the Beast? Ang mabuting puso ng prince ay nandun na, pero nasasapawan lang ng kasamaan. Pero nagbago ang lahat ng yon nung minahal siya ng babae. Natanggal ang halimaw sa puso niya. Yan ang punto ko. That's the story of everyone. Why look at evil as evil? Why not think they have been cursed? And little drops of love can break the spell. Sigurado akong gagana yan. Mananaig pa rin ang pag-ibig. God never creates an ugly soul. Circumstances contaminate the soul. And then, circumstances can repurify it too. Kaya dapat mong malaman ang magandang side ng lahat ng tao. Hindi mo man mababago ang lahat, pero at least nararamdaman nilang may nagmamahal sa kanila. Number 7, mahalin mo ang iyong kaaway. Ngayong nagawa mo na ang steps 1 to 6,
Oras na para buksan mo ang iyong puso. Alam kong mahirap na hakbang ito. Our hearts tend to remain closed to most people as a defense mechanism. Ayaw kasi natin na madali tayong pagsamantalahan. Ayaw nating ma-reject. Ayaw nating masaktan. Pero ang pagsara ng ating puso ay siyang dahilan kung bakit tayo nahihirapang sumaya. Nakaka-depress. It is what blocks us from forming relationships, what blocks us from loving people, and what blocks us from finding love. Kahit sabihin mo pa na bukas naman ang puso mo sa mga mabuti sa'yo, hindi pa rin yun sapat. That's limiting yourself. This is a great challenge, something that really can only happen with practice. Maraming dahilan para lubusan nating ibigin ang Diyos, at marami ring dahilan para makapagpakita tayo ng pag-ibig sa kapwa. Kapag iniibig natin ang Diyos at ang ating kapwa, sinusunod natin ang sinabi ni Jesus na 2 pinakadakilang utos. Higit sa lahat, napalulugdan natin ang ating maibiging Ama sa langit. Uulitin ko, ano ang 2 pinakadakilang utos? Basahin natin ang Mateo 22:37 hanggang 40. Dapat mong ibigin ang Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalaga at unang utos. Ang ikalawa na gaya nito, dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang 2 utos na ito ang saligan ng buong kautusan at mga propeta.